matapos itong maging mission community ay naging quasi-parish siya, siguro mga sa loob ng 2 taon, at 1 taong mahigit pa lang siya naging parokya, ganap na parokya sa patnubay at basbas ng obispo ng Caloocan na si Bishop Virgilio David DD ng Diocese of Caloocan. Ngayon, naging malaking epekto sa ating lahat, no? Hindi lamang dito sa Santa Clara, sa ating lahat sa Pilipinas at sa buong mundo, ang pandemya na ito. So dahil dito, nagkaroon ng pagkilos, katulad din ng ibang mga parokya at ibang mga institusyon, nagkaroon ng pagkilos ang parokya upang matugunan natin yung pangangailangan ng ating parokya. So, dahil dito ay nabuo ni Father Joel yung salitang hapag kadamay nila tayo. Yung hapag, alam natin na ang hapag ang isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao sa pamamagitan ng ating pagkain. Okay? Sa hapag ang ginamit ni Jesucristo kapag siya ay nakikipagtipon o nakikipagtipan sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostoles. Ang konsepto ng hapag dito ay ang pagkukwentuhan, pagsasamahan, pagpipiging, no? Yung pagsasalo-salo na meron tayong konting kakainin, hindi kailangang marangya, salo-salo tayo at doon ay nagbabahagi tayo ng ating mga karanasan. Yung kadamay ay nagsisimula una sa letter K, na ibig sabihin ay kwentuhan. Ano itong kapagkwentuhan? Ito ay isang online na kwentuhan na ako ang nag-host or tagapagdaloy or facilitator. Kakwentuhan ang ilang mga kasama sa ministry upang ibahagi nila yung kanilang mga naging karanasan sa pandemya. So, sumunod, yung letter A, ito ay hapag-aral. No? So, alam natin yung ating mga kabataan, especially yung mga grade schoolers natin, mga elementary students, ay nagkakatekismo. No? Dahil sa pandemya, nawalan sila ng panahon para mag-aral ng katekismo. So, ang hapag-aral ay isang online naman na pag-aaral na sa tulong ng mga katekista
at iba pang mga voluntaryo ng simbahan. At yung letter D ay DAOP naman. Ang DAOP ay isang matagal na naming proyekto. No? Halimbawa, doon sa isa sa mga motto namin o battle cry namin, dahil kami ay patron Santa Clara, ay ang mag-alay ng itlog. No? Bibili ka ng itlog, mag-aalay ka, 50 pesos lang yung mga 6 na peraso, iaalay mo yon. Tapos, yung mga kinita dito, ang tawag namin dito ay DAOP palad. Yung kinikita rito, yon ang pinambibili namin ng mga goods, mga noodles, itlog na rin, at iba pang mga pantawid gutom. So yung letter A ay nangangahulugan naman ng ani. So meron tayong kasabihan na kung ano ang itinanim, siya aanihin. Ito ay maaaring literal at ito rin ay maaaring figurative. So literal dahil doon sa hapag-ani, yung ating mga kapwa lingkod o iba pang kasama sa parokya, nagtatanim, lalo na ng mga gulay o kaya ng mga herbal medicine, ay napapakinabangan pagkatapos, inaani. Yung pang susunod na letra sa kadamay ay letter M o media. So, importante ang media, no? Dahil nga sa panahon natin na hindi tayo nakakalabas, no, katulad ngayon, ito ay media, no, isa sa mga pwede nating gawing paraan para sa komunikasyon. At yung isa pang A ay asa. No? Ibig sabihin, pag-asa, itong mga ginagawa natin o namin sa parokya ay nagbibigay ng pag-asa sa mga kapwa parokyano. Yung Y para sa kadamay naman ay youth. Sila yung naging matibay na katulong ng aming kura paroko para sa pag-distribute nitong mga goods na ito. Kasama na rin yung pagbabahay-bahay at pagtulong sa pagkuha ng mga datos o mga data sa mga pamilya, paglilista. So nililista namin yan. Ilan ang pamilya, ano yung mga trabaho, ilan ang mga anak, anong mga edad. Para nang sa ganon, sa susunod na meron kaming matanggap na tulong, halimbawa tulong para sa mga bata, sa mga sanggol, sa mga toddler, meron na kaming listahan, pupuntahan na lang namin sa bahay. At hindi namin magagawa yan kung hindi dahil sa malaking tulong ng youth. So, yung nila ay tungkol naman sa nilay. Pagnilay. So, ito rin ay isang online na Bible study. Paglalakbay sa Biblia, pag-aaral sa Biblia, at pagkatapos noon ay pagninilay. Meron kaming isang dating seminarista na si Brother Ray. Siya ang nag-i-interpret, nagpapaliwanag, nagbibigay din ng mga historical background. Pagkatapos noon ay bibigyan kami ng isang katanungan na may kaugnayan sa aming pinag-aralan, pagninilayan namin, at mag-share kami online. So, itong pagnilay na to ay katumbas ng dalawa. Yung BEC, no? Basic Ecclesial Community, na aktibo rin namin ginagawa noon, at Bible Study. So, 2-in-1 ito. Yung tayo, yung letter T doon ay tulong, yung letter A doon ay at yung yo ay yung huling pantig ng payo. So, ibig sabihin, kahit sa ang simbahan, meron ding nagbibigay ng payo. Like for example, kahit sa mga pamilya, no, meron tayong family and life ministry, meron tayong counseling na nagbibigay ng payo sa mga problema ng mag-asawa. Pero hindi lang kasi mag-asawa yung nagkakaroon ng problema, kahit yung mga kabataan o kahit sino man sa lingkod
o kasama natin sa parokya, lalo na sa panahon ng pandemya.